Sino ba si Josh Beniao? Ah, Sino inspirasyon? Lalaki o babae? Welcome to our first episode. Hindi ko na papatagalin, meron tayong bisita ngayon itong umaga. Isang indie actor here in UAE, Joseph Beniao. yes. Good morning po. Good day everyone. Yeah. Good morning, Kumusta? Josh. Salamat. Okay, wala ka naman. Welcome to our first episode ng Kabulero. Okay? Mga kabayan, Joseph is an indie actor here in UAE. Tama ba? Yes. Okay. Sino ba si Josh Beniao? Hindi ko alam. Tinatanong ko tayo. Hindi, sino nga ba? Actually, kilala lang ako dito as Josh, and well, marami kasi ako ginagawa. So, dito sa UAE, wherein iba-iba yung klase ng tao na kung paano nila ako nakikilala. Sometimes, coach, diba? Because of some other things na ginagawa ko na nagiging coach ako sa kanila. So, marami eh. So, well, Paano ka nagsimula as an OFW? that was 2009. Kagagaling ko na ng Saudi nun eh. And Sa sa Saudi ka pala? Oo. 2 years and a half din ako sa Saudi. And then, after ng contract ko, parang ayoko nang bumalik. So, parang gusto kong mag-ibang bansa. And Anong work mo doon? sa sales ako doon. sales. Oo. And then, So, na nagpunta ka dito sa UAE? actually, first 1 year ko dito, nasa sales pa rin ako. And actually, lang yung pagpunta ko dito sa UAE, nagkataon lang na talagang parang may nagsabi lang sa akin na may hiring doon sa Pilipinas that time. So, pag interview, and then hindi ko inaasahan makukuha ko. And then after that, 2009, I think May 7 nung dumating ako dito sa UAE. And yeah, that's for almost 12 years, 13 years din ako nasa kumpanya. Okay. Matanong ko lang, paano ka napasok sa pagiging artista? Ito, okay. Pangarap mo na ba yan dati pa? Yun yung kasing nagkwento dyan eh. Kasi bata pa lang talaga ako, gusto ko mag-acting. Alam mo yun, mahilig na ako mag-acting. Actually, sa bahay, sa school, nakasali na ako sa mga acting. And then sa bahay, usually nanay ko, minsan naabutan ako. Nag-acting ako sa bahay. So, parang sinasabi na nanay ko, ano nangyayari sa'yo? Parang wala lang. Ginagaya ko yung mga pelikula, di ba? And dream ko na talaga yan. And nag-undergo din ako ng mga tawag dito, mga acting workshop. So, kasi gusto ko talaga. Kaya lang, syempre, alam mo naman sa Pilipinas, syempre, pag yung medyo hindi ka naman mahirap yan. Actually, ako nung nag-MTV ako. Diba? Oo. Ang hirap, di ba? Pag hindi ka ganun ka, sabi nga level ng itsura. Kailangan meron ka. Oo. Aside from talent, meron ka talaga dapat itsura. Yung talent nandyan yan. Nandiyan na yan eh, na parang Oo. Yung itsura lang. doon tayo Pero hindi naman siguro gano'n. Hindi naman. mga tao. So, siguro that time, hindi pa time. I mean, siguro lahat naman tayo may mga Hindi pa, kumbaga, that time, yeah, tama. And then, ang nangyari, meron isa akong friend na nag-i-indie film din, and sabi niya, gusto mo merong auditions sa Kikuman, so parang try mo lang. So ako kasi, sabi ko, nasa na ako eh, sabi ko, kailangan ko nang i-grab to. So nag-audition ako after auditions, so okay naman. So natanggap agad ako. So, and after a week, So, ilan kayo nag-audition mo? medyo marami din kami nag-audition. Hindi ko na matandaan ilan kami nun eh, pero natanggap naman agad. And
after week, nabigyan agad ako ng project, and the good thing is, yung binigay na project sa akin, lead role agad. Wow! Oo, lead Galing role talaga, agad. no? Ay, by the way, kabayan, mga kabolero, Joshua Binayao is actually one of the finalists sa Cannes World Film Festival, tama? Yes, doon sa 2000. September 2021, Wow. that is from my movie, Anas. And you've been awarded also sa ating, which award? Actually, first, awards na sa World Trade Center, tama? Actually, recognition yun para sa mga film, nasa film industry. So, but ang kagandahan kasi, nagsunod-sunod kasi yung film na naibigay sa akin that time. And ang gaganda ng project. And I was received my first Best Actor Award sa Turkey, that is Halikarnassus Film Festival. So, and then nasundan pa yon nung sa France, and nasundan pa nung sa New York. So yun, yung mga pelikula na yan, like yung kasi yung sa Turkey, that is I forgot the movie, di ba? Kalimutan ko yung sarili ko pelikula. Langayan sa yung palaya. Okay. And then the second What was the story about that? The story of Langayan is typical farmer sa Pilipinas. Okay. But there is kasi may mga buwetri kasing mga land grabbers. Okay. So I am dito sa UAE, but the Yes. storyline is yes. Pilipina, no? Yeah. Ang kagandahan with Kiko Man kasi is, yung pelikula niya pag napanood mo is hindi mo ma-distinguish talaga na saan ba ito sinunod? Sa Pilipinas ba sinunod o sa UAE? Kasi wala kang makikitang touch ng UAE doon. Yan ang Wala, Diyos, aside of for acting, ninegosyo ka pa rito sa UAE, tama? Paano ba ginagawa yan? Pag nagsasabay mo? Hindi kasi syempre ano lang yan parang kung ano yung passion mo, 'di ba? Sometimes ako kasi gusto ko talaga Anong klaseng passion yan? passion art. Hindi kasi syempre kung yun nga sabi ko kung anong passion mo, like sa akin gusto ko talaga acting pagkatapos negosyo. So it's a matter of ano lang naman yan time management lang kung paano mo gawin balansehin yung yung buhay mo. Ano ba? Anong field yung negosyo natin? Of course, ako kasi sa totoo lang, to be honest sa mga viewers mo, no? Ako kasi talaga, nasa dugo ko na talaga networking. So, yun yung talagang yun yung linya ko talaga. So, parehas pala tayo ng dugo. Kasama ka tayo sa mission. Kasama pala tayo, Para wala na, para hindi wala. Hindi, di ba? Ganun naman talaga, di ba? Kung ano yung gusto mo lang gawin, at least na manage mo, pwede siya. Siyempre. Kailangan you have an second side hustle at saka second, kumbaga, napagkukunan mo ng income, tama? Correct. Kasi alam mo naman, ang buhay ngayon medyo mahirap. So, aside from that, ano pa ang ginagawa natin dito? Saan? Ganito mo na lahat, di ba? Meron pa. Marami, iba-iba. Kasi ako gusto ko kasing gusto ko mag-collect ng mga experience ba? Mag-collect ng mga experience. Iba-iba yung kung ano yung gusto kong gawin, in some point gusto ko talaga siyang Ano yung gusto mo gawin? Gagawin ko talaga siya. Anong klase yan? Depende ko kung ano. Pag binaisip kasi ako na gusto ko siyang ma-experience. Naghahanap ako ng way to experience those things talaga kasi additional din. Tama. Magagamit din natin yan later on. Oo. Pero doon sa pag-acting natin, naisisingit mo pa yun. Kumbaga, napagsasabay mo ba as, like, for example, ginagamit mo siya as a, like, pwedeng pang-commercial pa? O talagang, for acting lang, then negosyo lang. No. Actually, pinagsasabay ko naman siya. Kasi, like for example, last year, I have, last year, meron akong commercial na ginawa sa Gateway Visa Solution naman yun. Akala ko Gateway Pilipinas.
Maraming tambay dun eh. Isa ka dun. Matagal na yun. Hindi, pag may pagkakataon naman na pinagsasabay ko sa trabaho pagkatapos yung acting, nag-commercial, okay lang naman. Kaya naman. Kaya naman. Ikaw, Okay. try mo kayong mag-acting din. Hindi, matagal na. Ay, matagal. Oo, ginawa ko yun eh. Kaya daw Ano pinayagan ng nanay ko. Bakit? Oo, sabi niya hindi daw kami kikita. Hindi niya naisip na dito pala ang pera. Kaya napapakapi ako sa'yo. Oo. Nalamig pa ata to sa tubig baha tong ano mo. Oo. Try mo kayang painitin. Palitan niyo naman to! Alamig na! Ang kulit do. Pamilya, kaibigan, Ah. paano mo na pagsasabay? Eh, busy-busy ka. Well, syempre priority mo 'yun. Eh. Priority mo yung pamilya, priority mo yung friends mo. So, may laan ka talagang oras para sa kanila. Hindi pwedeng mawala 'yan. Before mo gawin yung ibang bagay, Anong bagay yan? Baka ibang bagay, iniikot mo eh. Ano ba yan? Kasi meron kang acting. O, di ba, nandun ka sa director ka ng isang company. So, paano mo napagsasabay yun? Meron ka pa bang self-love? Kasi sa totoo lang, nawala na nga yan. Yun na nga yung yun na nga ang problema ko. Kasi, syempre pag pag yung medyo na-occupied ka na, diba? Parang nawawala na kasi sa priority mo eh. Yung mga mga love-love na Sino ba? Ano ba yun? Self-love. Self-love! Kala ko pa naman kung anong love na Hindi. Pag self-love naman, syempre, ka din, kailangan alagaan mo din yung sarili mo, syempre. Hindi pwedeng kasi unang-una, nasa film industry ka, so kailangan laging alagaan mo yung sarili mo. Nasa business ka din, so kailangan din alagaan mo yung health mo, di ba? But, Nandun naman siyempre yung mga family natin sa Pilipinas, still meron kang time. Yes. Hindi pwede mawala yun. Hindi pwedeng mawala. As isang OFW, kahit nagtatrabaho ka sa ibang bansa, busy ka, siyempre, kaya mga kabolero, kailangan natin ipakita naman din sa mga pamilya na natin. They are still special. Nasa puso pa rin natin siya. Wala tayong self-love. Okay? Yung self-love, hindi mawawala yung para sa sarili mo yan. Pero pag yung, sa akin kasi yung ibang love, wala na, hindi ko na alam. Ano ba yun? Hindi ko na alam yun. Hindi kasi meron akong kaibigan eh. Isang kaibigan, tinanong ko, ano ba ang hinahanap mo nung naging isang OFW ka? Alam mo, sagot sa akin, sarili ko. Sabi ko, umarap ka lang sa salamin, makikita mo sarili mo. Bakit pa siya nag-abroad? Nawawala na pa rin siya. Minsan kasi ganun, di ba? Minsan mga ganun, parang hanapin ko sarili ko. Saan mo hahanapin, di ba? Parang, well, iba-iba tayo kasi. Minsan nakakalimutan nila kung ano ba talaga yung naging purpose. Yes. Yun yung huwag natin makakalimutan. Yun naman yun kasi yung sa akin yung daily na dapat hinaharap mo at hinahanap mo talaga. Yung ano yung purpose mo sa buhay. At the end of the day kasi parang yung purpose mo, yung magbibigay sa iyo ng magbibigay sa iyo ng kabuuan mo kung sino ka talaga. Tama. And with the support of, syempre, nandiyan si God. Of course. Nakakalimutan natin. Hindi Syempre, kaibigan, pamilya, sa Panginoon natin. Okay? Of course. Diba? Josh, ano bang ma-advise natin sa mga kababayan natin na katulad na gustong gayahin yung linya mo sa pagiging entrepreneur, acting man, o vlogging man? So, ano ma-advise natin sa mga kabolero? Well, sa akin kasi first of all, hanapin niyo muna yung Huwag yung sarili, ha? Huwag yung sarili kasi mahirap hanapin yung sarili. Mental tayo dyan. Hindi, kailangan alamin mo muna sa sarili mo, ano ba yung gusto mo? Unang-una. Alam yung gusto mo, saka mo siya unti-unting i-apply. Aralin mo muna yung mga bagay na gusto mo, saka mo siya i-apply. Kasi mahirap yung basta ka susugod sa isang bagay or gagawin mo yung isang bagay na hindi ka sigurado, na hindi mo alam kung paano mag-uumpisa. Sa akin kasi, ako, 15 years na ako dito sa UAE. 15 years? Yes, 15 years. Ako 16. Nauna ako isang taon. Hindi, sa akin kasi bago naman ako umabot doon sa gusto ko, is inaral ko muna lahat. Kung paano ako magsisimula, paano ko isusustain, and
ano yung mga balakid kumbaga na pagdadaanan ko. Dapat ready ka doon eh kasi Tama. hindi ka pwedeng huminto at the intermediate na nagkamali ka o nag-failed ka sa isang bagay and hihinto ka. Hindi dapat ready ka for those failures para dire-diretso ka talaga. Kasi marami eh, especially tayo as OFW, no. Yung mga challenges kasi sa atin sobrang dami. Although marami kang gustong gawin, hindi mo nagagawa agad. Ano yung isa sa mga challenges na medyo... Siyempre yung first acceptance ng tao, di ba? Nung siguro, like for example, for vlogging, siguro yung acceptance ng tao nakakapanood sa'yo. Sa akin, nung nag-try ako mag-indie film, sa akin, gusto ko to eh, passion ko to eh. So sabi ko, I don't care kung ano yung sasabihin ng tao, the way I act siguro, hindi ko papakialam. Gagalingan ko lang siguro. Oh, tama. Gagalingan Gawin ko mo lang siguro, kung ano yung gawin ko lang. And so far natural, naman, di ba? Natural lang. I mean, gusto mo yun eh, passion mo yun eh. So, sa akin is mas maganda kung aralin niyo lahat ng mga gusto niyong gawin sa buhay. And then, yan, saka niyo i-apply. Kasi, and then be ready for all the consequences, all the failures, be ready for that. Kasi yung mga failures, ako kasi sabi ko nga, yung mga failures na na-experience ko sa buhay, yun yung nagpalakas sa akin eh. Alam mo, yun yung nagpalakas sa akin, yun yung nagbigay sa akin ng fuel ka ba na, sige, go for it. You need to achieve something na like gano'n. Good, no? Diba? Kasi yun nga sabi Ako natin. kasi, when I arrive here in UAE, talaga sinabi ko sa sarili ko, 4 lang na binaong ko. Ano, kontrata? Hindi. Akala mo apat na kontrata. Hindi, talaga yun. Sabi ko nga, kailangan talaga, mga kabulero, meron kang lakas ng loob, Oo naman. tibay ng dibdib, di ba? Kapal na mukha, tsaka sira ang tuktok. Hindi yung pagkasira ng tuktok na kaiba. Kailangan siyempre, yung siraan tuktok ka, kumbaga yung guts mo sa gagawin mo, ibigay mo ng todo. Hindi pwedeng onting iiyak ka, uuwi ka na. Ayoko na, uwi na ako. Di ba? Makubit ka lang. So nawala na yung kumbaga yung purpose na dapat kumbaga. nandun din pati yung yung init nung dreams mo. Oo. Yung talagang my God, kailangan ko maabot ito. Alam mo andun pagpupursige mo talaga na whatever it takes talaga. Yun, isa pa yun. Whatever it takes talaga, kailangan i-push mo. I-push mo ang ball. Di ba kasi? Ikaw ba may ball kang pinupush? Naghahanap pa. Okay. Hindi. Ayun, yun na nga. Yun lang, talaga. Be serious. Know your purpose pagka alam mong papasukin mo. Kumbaga sa pagiging OFW, kailangan talaga you have the guts. Yung purpose ng yung pagpunta mo dito sa ibang bansa, sa UAE man o ibang bansa pa yan, kailangan may prayers ka, nandyan yan, di mawawala. Siyempre, yung Panginoon. At siyempre, isipin mo yung family mo. Siyempre, nandun yun. Hindi mo na mawawala yun. At the end of the day, pati, isipin mo na i-enjoy mo din pati. Siyempre, Yes. i-enjoy mo yung buhay mo din. Yes, enjoy. While you are, katulad na ginagawa natin, di ba? Oo, yung pinupurso mo yung dreams mo, hindi dapat totally, although sinasabi natin, seryoso tayo, di ba? Kailangan mo din. But dapat i-enjoy mo din yung buhay. I-enjoy mo din. Kasi, sabi nga, life is too short para i-focus mo lang sa isang bagay. Kailangan ma-experience mo lahat ng bagay na gusto mong ma-experience. It's because not all the time not all the time bata ka, 'di ba? Sabi nga, hindi lahat ng araw sariwa ka at bata. Ay, sariwa. Oo, paano pag dumating yung Pagdating mo, buyot ka na? losang ka na. Di ba? Ay, sabihin na asawa mo, hirap yan. Kaya, Saka pati parang, paano ko pag gagawin yung doon gusto kong gawin? so doon papasok naman yung self-love. Yun nga. So, kailangan Pero wag naman always. Dapat yung balance. Balance lang. Balance. So, yung kumbaga, in any opportunity na pwedeng ibigay na kumbaga maharap mo sa buhay, take it. You never know kung saan ka mag-e-excel. Correct. Diba? Saka pati every time naman may nakikilala ka mga tao na pwedeng mag-develop ng sarili mo. Or, Sinong tao yan? Actually, hinahanap ko din. Gusto ko ba magkakasalo? Nakasalo malay mo, di ba? No, marami tayo. We have some friends and people here na
sa community na lang that they can help us. Especially in businesses and we can guide you. Josh can guide you, di Of ba? course. Hindi, lalo na pagdating sa network business, no? So network business kasi you have a lot of people na pwedeng makausap, makakilala eh. And then soon later on, pag alam mo yun, pag minsan may mga pagkakataon na mas mahaba yung usapan nyo, mas nakikilala yung tao at mas kakaroon ka ng collection of friends. Yun naman ang kagandahan. Kaya gustong-gusto ko talaga yung when it comes to that business. Mahirap kasi yung nagkukulong ka lang eh. Wala kang, alam mo, wala kang kakilala sa labas, diba? So, okay, Josh, challenge na tayo. Are you ready? Anong challenge yan? Dito pa nga lang sa kape mo, hindi na ako na-challenge dito sa kape mo eh. Ito nga yung challenge ko. Since inaantok talaga ako, pero pwede na, alam mo mga kabulero. Summer kasi ngayon, kaya malamig to. Alam nyo mga kabulero, hindi ko alam kung ano ba kape to, kung barako ba talaga to, o talagang cold coffee talaga itong binigay sa akin. Pero lasang barako. Welcome sa Bolero Challenge! Oh, Josh, let's go! Let's do this challenge naman. Question and answer lang naman. Okay? Kung ayaw mong sagutin, accept mo yung challenge namin. Pero yung challenge namin, okay, tsaka ko nasasabihin. Para challenge! Okay. So, dahil dyan, okay. May magagawa pa ba ako? Wala naman akong magagawa eh. Sige. Okay. Tanong! Usap tayo. Okay, parang ano lang to, parang fast talk ni Kuya Boy. Okay, yan na. Okay, sa unang tanong, single or double? Saglit lang. Wala namang oras. Pwede mo pag-isipan. Kahit malamig yung kape. Well, single. Single, okay. For now. Yeah, looking for. Looking for single or looking for? Looking for ka-double. Ayun, okay. Sino inspirasyon? Lalaki o babae? Ay, ano masarap? Ano ba talaga? Parang mali yung tanong ko. Ano masarap? Siguro, leave it at no comment. No comment. So, parang challenge yun ah. No comment. Okay. Ganito na lang. Kung may pagkakataon ka, okay, na isang malaking kumpanya, nabibigyan ka ng trabaho, Okay. okay, tatanggapin mo ba? Sa current status mo ngayon. Para sa akin kasi hindi ko natatanggapin. Sure ako doon. Kasi bakit? Tapos na ako doon sa employment years ko. Kumbaga ayoko na ng may amo. Kumbaga sa akin gusto ko na ako yung nagpapalakad ng business. Ako yung kumbaga pagdating sa business, ako yung andun. Ako yung gumagawa ng Ikaw business. yung boss. Oo. Kumbaga, magiging empleyado kasi sabi nga, matagal na akong naging part of it. And for the longest time na naging part of it ako, parang sa akin dumating na yung point na, saglit lang. Paano ka magkakaroon ka ng social life, paano yung mga pangarap mo, ang daming questions na kung paano if you still on employment. Dapat may hangganan kung hanggang kailan ka lang magiging empleyado. Kasi, di naman dapat kabolero na sinabi namin na mag-resign ka na. Yes, walang hindi ano, po, hindi. okay? Time management. Yes. Sa bawat hindi ko sinabi na gagawin. mali. Okay? Hindi ko sinabi po na mali yung pagiging isang empleyado. But then again, if you have a chance to put your own business, like for example, gamitin mo yung talent mo, gamitin yung skills mo para sa sarili mo naman, para at least ma-enjoy mo yung buhay. Kasi alam mo Bolero Eric, na nakikita ko kasi minsan, di ba? Ang dami-dami nating mga kababayan na inabot na talaga nung like 50s, 60s, still on the employment. Inabot na ng amoy lupa. Diba? Oo. Yung sinabi nila, samantala lang. Samantagal na. Habang bata. Oo. Diba? Hindi. Ma-enjoy mo yung life. Diba, pag-alis nga dito, pag-alis nila sa Pilipinas, sabi nila, pansamantala lang. Pero ngayon, samantagal na, di ba? Mayroon pa ako na nakita sa FB before
nung umalis to sa Pilipinas, ano pa eh, parang sariwa pa eh. Pagbalik sa Pilipinas, tuyot na eh. Hindi, yun po, walang masama sa employment. But then again, like nga sinabi natin ni Bolero Eric na kung meron kang time para, alam mo, mag-stop yan and enjoy life and gamitin mo kung ano yung mga resources mo to start your own business. Why? Josh, maraming salamat at napag-unlakad mo ang aming invitasyon at nakausap ka namin dito sa Bolero Talk. Okay? Salamat sa mga advice sa kabolero natin dyan and para sana mabigyan din silang inspirasyon. Okay? Sa ginagawa mong sa ngayon, yung ginagawa mo pagiging artista dito sa ibang bansa, sa UAE at pagiging isang businessman. Okay. Kabolero, abangan ang aming susunod na episode. Ito ang Bolero!